Good morning, everyone, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotion. We shall now continue with our Christmas devotional series we have entitled A Portrait of Jesus Christ. Portrait in Filipino, ang larawan ng ating Panginoong Jesus. We're now in part number 4 at ang pamagat po ng segment na ito ay The Wonderful Counselor. The Wonderful Counselor o sa Pilipino, ang kahangahangang tagapagpayo. Simulan po natin sa pagbabasa ng talata kung saan nanggaling ang salitang ito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Babasahin ko po mula sa New International Version. Ganito po ang pagkasabi. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called, number 1, Wonderful Counselor. Number 2, Mighty God. Number 3, Everlasting Father. Number 4, Prince of Peace mula sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ang mga katagang ito ay sinulat ni Propeta Isaiah about 800 years before Christ was born. Ito po ay isang prophetic statement na isang araw may isisilang na sanggol at ito ang kanyang magiging mga titles. Ang una sa hilera ng kanyang mga titles ay Wonderful Counselor. So si Jesus ay isang Wonderful Counselor. Sa ating kapanahunan, ang counselor ay isang professionally trained person na nagbibigay ng guidance or counsel sa mga taong nangangailangan. Meron tayong mga guidance counselors sa school. Meron tayong marriage counselors, yung mga pastor at mga taong nagbibigay sa atin ng gabay. In fact, ang mga abogado ay tinatawag na counsel. Bakit natin kailangan ng counsel o counselor? Now, regardless of how intelligent or kahit na super genius ka, kahit na anuman taas o gaano man kataas ang iyong pinag-aralan, we all need wise counsel, particularly in making complex decisions in life. Hindi madaling gumawa ng mga desisyon, so kailangan natin ng mga good advisors sa ating paligid. Ang mga dakilang hari, mga pangulo, lahat ng mga managers, mga presidente ng mga kumpanya, they're always surrounded by advisors whom they consult in matters about the direction that they need to take in leading their business or their own constituency. Sabi nga ni Haring Solomon sa Proverbs 11:14, there is safety in having many advisors. So ayun, kailangan natin ng counselor at ang ating Panginoong Yesus ay Wonderful Counselor. O ito magandang balita, kasama natin ang ating Wonderful Counselor. Unawain nga natin ang ibig sabihin ng Wonderful Counselor. Ang ibig sabihin ng wonderful ay kahanga-hanga, kagilagilalas, or katakataka, kakaiba, di ba? So yung salitang wonder ay, it's a feeling of amazement or admiration caused by something beautiful in a person. O pwede natin gamitin ang salitang remarkable, unfamiliar, kakaibang kapamaraanan. Iba talaga si Lord, siya ay talagang wonderful. Iba siyang mag-advise. Ano ang kanya mga advice? Sabi niya, ako'y naparito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Yan ang kanyang isa sa mga advice. Ako ay servant. So, ang servant ay laging welcome sa lahat. At sinabi pa niya, kung gusto mong maitaas ka ng Diyos, matuto kang magpakumbaba. So, yung gustong umangat, pababa ang daan. Sabi pa niya, mahalin mo ang iyong mga kaaway. So, ngayong Pasko, regaluhan mo yung mga enemies mo. Alam ko mahirap yan, pero yun ang sabi ni Wonderful Counselor. Sabi niya, bless those who persecute you. So, i-bless yung mga umaaway sa atin. Yun ang ibig sabihin, hindi ba? Huwag daw gaganti. Mahalin daw ang mga taong di nila alam ang kanilang ginagawa. Ang problema kasi natin, nagagalit tayo sa mga taong dahil akala natin alam nila yung kanilang ginagawa. Kaya naiinis tayo sa kanila. Pero kung ang concept natin ay di nila alam ang kanilang ginagawa, in short, may pagka-abnoy. Tayo'y dapat mga taong nakauunawa kasi kasama natin si Wonderful Counselor. Now, these are the expressions of being a Wonderful Counselor. Okay? Punong-puno siya ng katakatakang kapamaraanan, ibang-iba sa paraan mo at sa paraan ko. Yung kanyang mga principles of living na tinuro niya mula sa banal na kasulatan ay makatutulong sa atin. Combined with the power of the Holy Spirit that is within us, when correctly and consistently observed, will assure us of a blessed and fulfilling life and also a truly joyful and Merry Christmas. Huwag natin kalilimutan, nasa atin na po ang katotohanan, ang salita ng Diyos. We have the truth, the Holy Bible. Ito ang bonus point. We have the resident truth teacher,
the Holy Spirit, the ultimate counselor who is with us all the time. Ang tanong ko, kung ikaw ay nagtitest pagkatapos nilagay ng teacher mo sa tabi mo yung answer sheet, magkakamali ka pa ba? Lubos na kawalan na yon ng common sense kasi katabi mo na nga yung answer sheet Kasama na natin si Lord. Di na tayo magkakamali kung susundin lang natin yung sinasabi niya. Siguro marami sa atin ang bumagsak na sa maraming test sa buhay, hindi ba? Kasi hindi tayo kumonsulta sa ating Panginoon. Pero don't worry, God is a God of second chances. Kahit na pumalpa ka o bumagsak ka sa mga test mo at sa mga pagsubok mo nitong mga nakalipas na panahon, ang Diyos ay laging nagbibigay ng pangalawang chance. So may chance ka pa, kapatid. Di na natin pwedeng baguhin ang nakaraan, pero pwede nating baguhin ang kahulugan ng nakaraan. Sa English, we may not be able to change the past or we cannot change the past, but we can change the meaning of the past. So ngayon, para wag ka na mag-fall ulit o mag-fail uli sa test, maging sensitibo sa presensya ng wise counselor na kasama natin, ang ating banal na Espiritu Santo. So ito ang mga suggestions para sa inyo. Gusto nating maging masaya ang ating Pasko, alalahanin ang mga sumusunod. Always make God your number one priority in life. Sabi sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." So una sa lahat, para di napapalpak, unahin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin. Always include God in the equation in any decision that you're about to make. Kasama na dyan yung pagbibili ng regalo, sinong reregaluhan, at higit sa lahat, paano tatratuhin yung mga umaway o nang away sa atin o yung inaway natin. Ayan. Tapos, sabi sa Luke 18:1, manalangin, spend time in prayer. Talk with Him daily. Laging kumonsulta sa Diyos. Ang panalangin ay hindi paraan para humingi sa Diyos. Ang panalangin ay paalala sa atin na may Diyos na laging nakaantabay, laging nakikinig, at laging handang tumugon sa ating mga pangangailangan. And then, sabi sa 1 Thessalonians 5:28, maging mapagpasalamat. Be always in an attitude of worship and thanksgiving. Kasi yung attitude na yon ay nagbibigay sa atin ng kakaibang uri ng lakas sa loob ng ating kalooban sapagkat alam nating kasama natin ng Diyos sa bawat desisyong ating ginagawa. And then, huwag pabigla-bigla. Always seek the help of godly people around you. Meron kang pastor, may coach, may mentor, may mga magulang ka, may mga ate at kuya ka, tito at tita. Huwag pabigla-bigla. Kapag meron kang balak na gawin, kumonsulta sa ilang mga tao bago gumawa ng final decision. Lalong-lalo na kung kasama dito ang desisyon tungkol sa iyong love life o anything na makakaapekto ng iyong future, ng iyong kinabukasan. Tandaan natin, never make a permanent decision based on a temporary emotion. Yan, kapag medyo mataas ang emosyon, masyado kang masaya, o masyado kang malungkot, o masyado kang galit, tigil muna, huwag muna magsasalita, kalma lang muna hanggang makapakinig tayo ng good advice mula sa ating mga counselors. At tandaan, sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Luke 14:28, do not begin anything until you have counted the cost. O ayun na, kasama natin ang ating Panginoon, ang wonderful counselor. Kasama natin siya palagi. Ang pinakamensahe ng Pasko ay simple lang. God is with us always. O yun, ang ating mga paalala. At ito ang ibig sabihin ng wonderful counselor. Kasama mo si Kristo, kasama mo ang kanyang banal na Espiritu Santo araw-araw para di ka na magkakamali pa muli. Ito ang ating mga paalala mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Ako naman po ang inyong lingkod, Coach Ray Clemente. Magandang araw po sa inyo lahat at Merry Christmas in advance. God bless you.